Paano yan, Manong, kung sakalin maramdaman na ni Marcos na malapit na yung sinasabi nyo nga po na yung one time, big time. Tapos biglang magdeklara ng gera si Marcos para yun na lang, kasi yun na lang din ng pamamaraan para hindi matuloy yung pagbaba niya sa pwesto. Sinong gagawin niya? Ang bayan? Yung di ba, katulad niya, yung China, pinag-iinitan niya. Siya na mismo magsimula para lang magkaroon ng para lang wag may stop yung pagbaba niya. Hindi, siya huhuli sa China. Oo. May tanong ako. Kasi ang last resort na lang ni Marcos, martial law eh. Posible ba mangyari yung martial law sa panahon niya ngayon? Posible ba? Na Magka-martial law. mas malala nga. Martial law? Ha? Martial law. Martial law, imposible yung i-declare yan. Hindi ako naniniwala na i-declare yan martial law. Ito kasi Manong yung sabi ng mga dati narinig natin, sabi ng AFP, nangyari na yung snap election dati. Nagkaroon na ng people power. Wala namang nangyari sa Pilipinas. Bakit ba natin uulitin? Yun ang sabi nila dati. Sino si? Parang hindi ko matandaan kung si Browner lang nagsabi o yung spokesperson, pero ganun po yung narinig ko dati. Na nangyari na daw po, yung people power dati, nagkaroon na ng snap election, kung uulitin po daw yun, ay hindi makakatulong sa ating bansa. Sino nagsabi? Yung AFP po. AFP? Hindi tama yun. Dapat ang AFP ang magsalita na ayaw nilang graft and corruption. Simple lang. Ayaw namin ng graft and corruption. Tapos Yun lang. Yun lang, hiningi ko. Para matanggal ang mga guni-guni lahat ng tao na nalagyan sila, o ayos sila. At sila sisisi ang taong bayan balang araw. Dahil ang mandate nila is to protect the state. The people is more supreme than the military. They should support the people and the state. Hindi nila sinusuporta ng people at saka state kung gano'n ang sinusulit nilang graft and corruption. Posible kaya, Manong Chavit, dahil yung suporta ng military naantay pa. No? Posible kaya magkaroon dito ng kamay ang Amerika dahil ito nangyari sa Amerika, nangunguha ng leader. Nung kinuha yung sa Valenzuela, nag-celebrate. Tapos ngayon, ang kukunin yung sa Iran. At yung mga tao talagang waiting na to celebrate dahil nga matagal silang na-captured nitong leader. Ngayon, dito sa Pilipinas, alam naman natin na matagal tayong at meron pang EDCA. No? Posible kaya maging player din ang Amerika dito sa pagiging solusyon patungkol dito sa mga masterminds. Well, posible lahat. Possible naman lahat. Kaya ako nga, I believe in miracle. Parang sa sinasabi ko na divine providence, nandyan na lahat Divine providence, divine intervention na din yata ang kailangan natin, Manong Chavit. Oo. Yung kay Orly Guteza, Manong Chavit, mayroon kang nabanggit na siya ay itinatago na. Anak na ni Martin Romualdez. Saan mo nakuha yung impormasyon na yan, Manong? Tinago na Parang anak na ni Martin Romualdez. Gagamitin niya. Pag halimbawa kasuhan sa ombudsman, lalabas yun, testigo. Hindi totoo yan. Hindi absurdo siya. Nakakanya na si Orly. Hawak na. Anak na niya. Anak niya na. Pero may posibilidad ba, Manong, na itong magpinsan, magtuklawan to bandang huli? Ay, hanggang ngayon, walang investigasyon kay Martin Ang ICI dati, tinuro si Martin Romualdez na imbestigahan. Hindi inimbestigahan So, yun lang, liwanag na pinagtatakpan niya si Martin. So, ibig sabihin, magkakakuntsaba yung dalawa. Pero ngayon po, Manong, may article po sa isang bayagan na galing po ito sa DILG, yung statement na ito, na mahigit daw $1 billion ang nailabas na pera ni Saldico sa Pilipinas, pero mas malaki daw
ang nailabas ni Martin Romualdez. Ito po ay galing sa gobyerno mismo. Hindi ko alam yun. Ang sasabihin ko lang yung alam ko. Okay, sige man. Manong, meron akong mahalaga to ha. Paano kung nawala na si Marcos, napalansit na, nangyari na yung gusto natin? Ano mangyayari sa kanila? Ano gagawin ng Supreme Court sa mga magnanakaw na to? Dapat makulong. Kulong lang? Siyempre, Gusto kulong. ko umali, gusto ko umali. Wala pang bitay. Kung may bitay, bitay. So, pero ikaw, ano ka, pabor ka doon sa parusang bitay sa mga plumber. Para may katakutan ng tao. Di na takot ang tao sa mga kaso-kaso dahil walang death penalty. Ang nangyayari sa ating justice system, magaganda ang batas natin pero yung sistema wala. Tama. Halimbawa, file ka ng kaso, puspon yan. Maglagay lang sila parking fee, puspon. Mamatay na yung testigo, mamatay na yung kirasuhan mo, wala na. Ano problema sa atin, no? Yan ang Sistema. problema. Manong may interview si Toby Tiangco. Nakaharap niya daw si Marcos Jr. at si Martin Romualdez na pinapagalitan daw ni Marcos Jr. si Martin Romualdez mapatungkol dun sa mga mansyon. At tinatanong niya kung magdadagdag pa, kung ano pa daw. Naniniwala po ba kayo dun? Hindi ako naniniwala doon. Palabas lang nila yon para paboran si BBM. At sinasabi din ni Congressman Tiangco na hindi daw... Kung totoo yan, bakit hindi yan paimbestigahan? Kaya hindi totoo yan. Paimbestigahan niya si Martin. Tapos na. Siyempre si Martin, tuturo niya. Kaya hindi maimbestigahan. Kaya kalukuhan yan. Hindi ako naniniwala dyan. Tapos pinagpipilitan ni Congressman Tiangco na hindi daw kasama or wala daw kinalaman si Marcos Jr. sa nangyayari ngayon, kundi si Martin lang. Hindi. Imposible na gagawin ni Martin yan kung walang blessing si Marcos. Sa laki, imposible hindi niya alam. So, presidente pa rin Tatlong nakakaalam yan eh. Saldico, saka si Martin Romualdez. Yan ang magkakasama nung umpisa eh. So yung mga statement ni Toby Tiangco, charot lang yan, tingin mo? Oo. Na nagalit ang presidente, pinagalitan yung dalawa. Kung magalit, totoo yan. Kaso, paimbestigan niya. I dare him. Paimbestigan niya si Martin kung totoo yan sinasabi niya. Saka hindi din pa kinukumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos yung statement ni Toby Tiangco, ano. Hindi pa siya nagbibigay ng tungkol dyan. Pero ito, Yung parang pagtatanggol na lang kay BBM yan eh. Ang statement na yan. sa tingin mo, Manong, itong si Toby Tiangco nautusan para ilihis kay BBM yung issue at doon isisi sa pinsan niya? O panggulo lang din yan? Kung sinabi niya yon, hindi tama yon. Hindi nakakatulong sa ating bansa. Magsisimula na ulit yung Senate Blue Ribbon Committee. May bearing pa ba yan, Manong Chavit? Wala mangyayari dyan. Walang mangyayari dyan sa Senate hearing. Wala na talaga. Wala nang dead end na tayo. Parang ganun, Manong Chavit Sabi ko nga, naniniwala ko sa miracle, milagro. Baka may mangyari itong February. Manong Chavit, kayo po, marami po kayong alam tungkol sa mga nangyari sa gobyerno dito sa katiwalian na to. Hindi po ba kayo iniimbitahan ni Lacson na pumunta sa investigasyon? Sabi nga, imbitahan ako. Wala naman dumating imbitasyon. So, hindi kayo iniimbitahan kasi posible kaya dahil baka ang ituro ninyo si BBM? Siyempre. Pero kung iimbitahan kayo, pupunta kayo. Oo. Punta ako. Kaso Manong, mabula kayo ng script. Basahin nyo, basahin nyo. Diba? Abutan ka ng papel. Abutan ka ng, basahin mo tayo ng sasabihin mo. Diba? Ganun ginagawa nila kaya kung nasa diba? Basahin mo na. So, ayan ang ating mensahe kay Senator Lacson. Available daw si Manong Gob Chavit na pumunta sa Blue Ribbon. Kung kailangan ako. Kung kailangan. So, may pagkakataon ka pang imbitahan si Sir. Yung bang iyong mga tinatagong ebidensya, willing ka bang ilabas yan doon sa committee ni Lacson? Kung public.
Nung lumabas yan, sinaranan ko. Hindi na public eh. Dapat naka-live, no? Live. Dapat live. Tama yun. Kasi parang ang pinapatawag dyan sa Senate hearing, yung mga hindi pupunta. Si Bonoan, si Saldico, tapos si Gutesa. Pero yung mga dapat dyan si Congressman Leviste, tsaka syempre si Manong Chavit. So, Ping Lacson. Manong Chavit, baka pagpunta nyo po doon at pinakita nyo yung mga ebidensya nyo, baka sabihin kung nakanotaryo ba yan. baka mamaya pikihin, baka magreklamo na naman sila sa mga ebidensya nyo. Kaya nga hindi ako naniniwala sa justice system natin. Tama nung, nakalimutan ko tuloy yung tatanong ko. Kung halimbawa, hindi pinalitan yung Blue Ribbon Committee, sa tingin niyo po ba, sa yung palagay kasi nakita niyo naman kung paano i-handle ni Marcoleta, paano i-handle ni Lacson. Kung hindi ba pinalitan si Marcoleta, sa tingin niyo tapos na yung investigasyon? Mas maganda sana kung di pinalitan si Marcoleta. Kaya lang, yun ang problema. Kahit di mo palitan si Marcoleta, tapos merong mga rekomendasyon, yung Senado, problema, ombudsman natin, tao din nila. Yari ba? DOJ, yung DOJ secretary natin, balita ako, parang papit lang. Kasi taga ano rin yata magkapitbahay yata. Parang kapitbahay din yata nung nasa ombudsman Hindi, tsaka makikita mo ngayon yung ombudsman natin, nagsasalita rin siya para sa Department of Justice Yes. Nagbibigay siya ng statement tungkol doon sa mga missing sabongeros na yan. Missing sabongeros, Manong, alam ko naman, mahilig ka rin mag-sabong-sabong. Sinasabi mo rin na si Atong Ang parang isa sa mga cover-up nila. Gaano kaya katagal nilang kayang gamitin yung Naghahanap cover-up sila niya? ng popular na kaso para diversion. Isa lang yun, si Atong Ang. So naniniwala kayo, Manong, na kasi diba dati may si Remulla na may daw ng mga Duterte dito sa mga missing sa bungero. May kinalaman. Ang layo nun. Pero lahat talaga, ididikit talaga nila sa mga Duterte Manong Chavit, nung, di ba, natatandaan mo, impeachment kay ERAP, no? Ano yung naging recipe para magtagumpay yun nung panahon ninyo at ano yung kulang ngayon? Dahil nung hindi naman ako alis kay Erap, hindi ako pinapapatay. Pinaharang ako. Alam ko na pinapapatay ako. So, lumabas ako. Mas safe ako kung lalabas na ako. Nung nakapagsabi na ako, yan, pwede niyo akong patayin ako. Nasabi ko na. At saka sinabi ko, may kasalanan ako. Kulong niyo ako dahil ginawa ko yung pinagagawa. Yung yata kulang ni Saldi ko, hindi niya sinabi na may kasalanan siya. Ako, sinabi ko, may kasalanan ako, kulong niyo ako. Parang lahat sila, inaano nila, no? Nililigtas nila lahat yung sarili nila, no? Oo. Pero bigla siyang tumahimik, Gob, Ano sa tingin mo, naabot nila si Zaldico, kaya biglang tumahimik? Kasi ang ganda na ng momentum niya, Bakit bigla siya? Magbigay ka lang ng ng spekulasyon mo. Ba't bigla siyang tumahimik? Well, hinahanap nila para huliin, umari, patayin dahil yun lang makapagturo kay BBM. Manong, Kakampi pa rin nila kaya ngayon yan? Hindi na siguro. ngayon po usong-uso po yung mga katulad niyan nila Congressman Leviste, may mga hawak silang files. Bukod sa Cabral files ay may hawak pang ibang files si Leviste at yung iba pa marami silang mga files na hawak. Kayo po ba, Manong Chavit, may hawak din po ba kayong files against Wala akong files na Yun lang pinaimbestiga ko sa Ilocos Norte. Yun lang, marami na ako napaimbestiga ron. Walang tamang project. Karamihan yung... Si Presidente mismo nagsabi, yung mga project, guri-guri. Ghost project. Doon pala sa Ilocos Norte yun. Tama siya. Diyan lang siya tumama. Palagi ko may papatawag kayo sa Senate Blue Ribbon Committee. Palagi ko, Pero hindi ko lang hinahangad. Pero kung kailangan, punta ako. Pero palagay ko, pag pinatawag kayo ron, nang sisilipin yung mga proyekto daw sa
probinsya ninyong Ilocos Sur? Kasi may Wala. mga lumalabas din ngayon na mga report. Wala, trolls lang yung mga yun. Imbestigahan nila. Imbestigahan nila, okay lang sa amin. O meron silang isang pinalalabas itong nakaraan lang, Na. Gov, yung kasama ka at saka si Aimee, isang tulay, 50% na daw natapos, Oo. pero tulay pa lang ay poste pa lang nakatayo. Boundary ng Ilocos Sur yun, Abra. Project ni Aimee yun. Saka hanggang doon lang ang pundo, wala na. Kagaya yung diversion sa amin, kung bigyan, kunti-kunti, taon-taon, kunti-kunti, hindi na matatapos talaga yun. Ganoon din yung sa Abra. Project ng binigay ni Aimee Marcos tulong sa Ilocos Sur yun, hanggang doon lang. Dahil minumonitor ko rin lahat ng mga project doon. Dahil kung may gagawa ng kalukuhan, wag nang papasukin. Manong, So, dito muna tayo. Ang contractor doon, tiga Abra yata. Pero dyan sa Ilocos Sur, sabi nila meron din daw kayong construction firm. Meron. At napunta rin daw sa mga construction firm ninyo yung mga proyekto dyan? Wala. Yun nga, napunta sa akin, walang pundo. Kaya hindi na matapos-tapos. Pundo ang konti. Taon-taon konti. Hindi nga yung iba na bago lang sa Ilocos Norte, yung paborito nilang kontratista, si Mayor Alcid. 6.8 billion ang binigay. Bawal yun. Mayor siya. Oo. Paborito na ng kontratista. Nung araw pa, konsal pa lang yun. Siya ng kontratista ron. Magkapatid. Paborito nila. Tito Diskaya, nandun. Pero, tinitingnan ko lahat na ng pinapuntahan, walang matino na project doon. Wala po, no? Ito, Manong, punta naman natin yung tanong ng bayan. Text. Yan, From Toto Gubay, ang taong bayan ang pag-asa natin kung magpoprotesta lahat ng Pilipino na botante sa gobyerno ng Amerika to make Philippines great again, and President Donald Trump will protect the Philippine Constitution. Ba't naman? Ako na sasagot niyan. Huwag naman. May naman tayo, may sarili naman tayong kakayanan O, kailangan lang siguro talaga natin, huwag tayo maghalal ng mga loko-loko ng mga nasa gobyerno O, pero tinan mo, ganyan kadesperado yung mga Pilipino na willing na tayong humingi ng tulong sa ibang bansa Yes. na mag-intervene sa atin dahil ganito gulo yung sitwasyon sa Pero Pilipinas. kuya, hampal-ham AFP natin yan sa mga militar natin. Kasi ultimo mga kamagayan natin, wala nang tiwala sa sundalo natin. Para Baka bang, humihingi na tayo ng tulong sa ibang bansa. kaya parang kapit patalin na tayo. Kaya Basta nga, matagal lang. Pero go ba, si BBM, inopen yung natin, yung ating turismo sa mga Chinese ulit. Visa-free na. Do you think makakatulong yun sa paglago pa ng ekonomiya natin? Kasi katulad ng sinasabi ko, parang nagtatry naman sila Pinapakita lang, pampaganda lang ang image niya. Na magandang patakbo niya. Tama yun. At kesa inaaway niya ang China, hindi naman dapat awayin China Hindi tayo dapat makipag-away maski kanino, maski anong bansa. Hindi natin kaya lumaban. So, mali yung paghamon-hamon niya sa China. Hindi natin kalaban ng China. Ang laki ang tulong ng China mabuti naman kung inopen niyang talaga wala tayong tourist Kaya lang po tingin ko yung pag-open nila sa China dahil doon sa skandalong ginawa ni Tariela. Nakita niyo ho ba yun, Manong Chabet? Yung meron pinotesta ng Pinagtitripan niya yung presidente, no? Oo. Meron siyang inilalabas sa isang forum na parang binaboy niya si Xi Jinping. Ngayon, napicturan. Doon sa forum na yon si Tariela po, yung maingay po na yung sa sa Navy natin na parang sinasabi niya binaboy niya ho yung presidente ng China. Sino yun? Tiga Pilipinas? Pilipino po yung si Tariela po yung Commodore Tariela Commodore Tariela. ng Philippine Coast Guard. Tapos nagreklamo po ang China
na parang napakaano naman, hindi tama yan para sa isang opisyal na nasa... Provoking yun. Oo. Hindi natin dapat provoke ang China. Kaya po, Mabait lang ang China, tubig lang ginagamit eh. Salamat ata. tapos ngayon, kaya nila binuksan yung visa-free sa China. Parang ganun po ang nangyayari. So, Parang pakatsuelo lang. oh, ganun. pakansuelo lang po yung ganung ano. Kayo po ba, alam natin na isang talagang pinupunta ng mga turista ay ang Ilocos, sa inyo pong lugar, ang Ilocos Sur po. Ano ho ba ang sa tingin ninyo ang maitutulong ng China sa inyong lugar? O di kaya, aside from the tour, mga tourism, meron po bang proyekto na tinulong sa inyo ang China? Marami. Marami tayong magagaya sa China. Kailangan natin mga investment sa China. Maraming gustong pumunta dahil napakalapit ang China eh. Kung maganda lang ang treatment natin sa China, marami pupunta. Kailangan natin sila. Tingnan mo yung mga halos lahat na gawa sa China ngayon eh. Pati Amerika, nagpapagawa doon. Mga ibang bansa, nagpapagawa doon eh. Pero yung sinasabi naman ng ibang mga liberal na yan ang nagiging cause ng krimen sa Pilipinas, yung mga Chinese. Paano ang krimen? Dahil nga daw po dun sa before, di ba, yung nangyari sa mga Pogo, sila ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon. Pinapapatay nila lahat ng kriminal doon. Maski general nga, pinapapatay pagka-corrupt. Yun ang disiplina. Disiplinado ang mga lalo ang mga military nila. Disiplinado. Kaya nagkakamali tayo dyan sa paghamon-hamon sa China. Pero may Wala tayong chismis laban. May chismis na yung China daw, hindi nila kayang solusyonan yung pagdisiplina sa mga kriminal nila, pinalalabas na lang nila ng China. Tapos yun nga yung mga nagpupunta sa Japan, di ba? Sa Japan, banat ba marami na rin rally-rally dahil pumasok ng mga Chinese dyan. Yung nomad visa, inano nila, parang they took advantage of it. Dito sa Pilipinas, ganun din. Parang ginagawa ba ng China yun na nagpapadala sila ng mga delinkwente nila na hindi nila kayang disiplinahin sa ibang bansa, pinapalabas na lang nila, ganun? Hindi ako naniwala doon. Pinapapatay nga nila yung mga loko-loko doon. Disiplinado sila doon. Piling ko lang kuya, Yung mga nagluloko dito, gumagawa ng mga krimen, sarili nila yon na gustong gumawa ng kalokohan dito. Pero piling ko, kuya na, yung sinasabi mong lumalabas yung mga makukulit sa kanila. Piling ko nauulan na eh. Lumalakas na sila. Kaya nagkasinalam na kung sa ima-imang bansa. Kagaya sa atin, sa Pilipinas. Ayaw lang bumalik doon, yung mga kriminal doon, ayaw bumalik sa China. Ayaw na nila. Papatayin sila. Papatayin niya eh. Nauunahan nila ng takas. Isa pang text message, Coach Oli. Galing sa ating nanonood sa... Si Jessa Lopez. Yes, si Jessa Lopez. Kaibigan mo yan. Ay, kaibigan ko yan. Manong, wala daw mangyayaring pagtalikod sa presidente. Di ba sinabi ni Brownie? Ni? Si Brownie. Browner. Browner. Wala daw tatalikod sa gobyerno. Basta support lang sila sa na ayaw nila ng corrupt pero support pa rin sila sa presidente. Conflict ba yun? Conflict yun. Statement yun. In public ako, sabihin nila, ayaw nilang graft and corruption. Ayaw nilang mga magnanakaw sa gobyerno. Yun lang. Ba't hindi nila kayang sabihin yun, no, Manong? Yun nga eh. Yun ang hinihingi mo, no? Pero hindi nila Simple magawa. lang. Hindi naman, wala naman violation sa konstitusyon. Simple lang. Sabihin lang nila na ayaw nilang graft and corruption. Public, ha? Oo, ako. Ba't kaya ayaw nilang sabihin, no? Bakit? Yun nga malaking question yan. Balang araw ko question din sila. Nasaan kayo nung kasagsagan ng mga graft and corruption? Ba't nyo pinayagan? Ganun. Sisisiin sila ng tao. Bayan. Baka gusto niyo pong gamitin itong pagkakataon na ito na manawagan kay Browner na sabihin niya na ayaw niya sa corrupt. Personal, hindi statement lang. Yes. At nakikiusap ako, hindi lang kay General Browner, kundi lahat ng mga opisyal natin sa
sa military, police, na sana lumabas sila na sabihin lang na ayaw nilang graft and corruption in public. Kampante ng tao doon pagka sinabi nila yun. Pero kung statement lang, hindi pwede yung statement lang, hindi tunay na nanggaling sa kanila yan. Kailangan naka-live, no? Live. Sabihin nila. Public. Sabihin nila public. Kasi mas may impact yun, no? Oo. Yung may impact na pag sinabi mo, general ka, sasabihin mo, ayoko sa korupsyon. Sinabi mo yung public. Yung may impact nun, eh. Di ba? Kakabahan si Marcos yun. Parang hindi tama yung statement eh. Ayaw na yung pag-corruption pero susuportan pa rin namin si Bang. Kaya, Parang mali eh. Conflict, ano? Conflict eh. Pero nakuhan, meron, meron kayong binubo kasi sabi niyo, February, mukhang may mangyayari malaki. January 31, meron yata kayong binubuo na parang motorcade ba yan? Or... Meron sinasabing gano'n. Pero ako, ang trabaho ko lang, sinakausap ko lahat na magkaisa. Sa inyong sa inyong paglilibot, sa inyong pagkukumbinsi, sa tingin nyo, may mangyayari na? Palagay ko. Pero mas madali sana kung makisamang military, police. Dahil kailangan natin sila eh. Dahil kung justice system lang, walang mangyayari. So, Manong, declare lang sila na ayaw nilang graft and corruption in public. Okay na yun. Manong, sigurado sa mga manunood natin, marami nang excited sa kung anong mangyayari sa February at aabangan nila yan. Meron na ba tayong venue? Meron ng date? O aantayin nila yun sa'yo? Nantay ko lahat, makausap ko lahat. Di ko pa nakausap lahat eh. So nagkikipag-appointment ako sa lahat. Gusto ko manggali sa kanila yung date para sila mag-decide para samahan natin lahat. Kaya lang, yung kanina, pasundot ko lang yung tanong kanina ni Banat Bay. Meron kasing grupo ngayon, although kakaunti lang naman sila, ayaw nila sa corruption. Pero yun nga ayaw nila na mahahaluan, di umano, yung kanilang rally ng Marcos resign na sigaw. Oo nga. So, paano, Yun nga masama eh. paano natin aayusin ito at paano tayo Kaya nga magkakaayos? yun ang pakiusap ko, dapat lahat. Dapat lahat ng mga corrupt kailangan makasuhan. So kung magkakaroon ng rally, isa yan sa sigaw natin. Marcos resign. Hindi, huliin. Hulihin. Pwedeng resign lang. Hindi pwedeng resign. Kailangan papanagutin. Kulong, dapat kulong. Pananagutin. Paano manong kung Ginawa ng tatay niya noon. Hindi natin, inabol nga pero hindi na suri lahat ang pera eh. Kaya sos, alam nila, ganyan na naman, itatakbo lang ang pera. Pati gold nga, binenta na eh. Nagulat ba kayo, Manong, na gagawin niya to? Kasi kinampanya niyo yan eh. Nagulat kayo na gagawin niya? Or nung kinakampanya niya siya, kumbinsido ka ba? Hindi. Oo, kumbinsido ako na matino. Hindi nagsasalita eh. Wala na ako sa akin eh. Wala kayong nakitang red flag noong nangangampanya kayo noong? Wala. po kayo nakitang red flag Wala. kay Pangulong Bongbong Marcos? Wala. Wala. Hindi ba kayo nagsisi, Manong, na dapat ang sinuportahan nyo na lang yung dati nyong kaibigan na si Manny Pacquiao noong 2022? Malaki pagsisisi ko. Nabudol ako eh. Lahat tayo, ano? Lahat Manong, tayo nasabi nabudol. nyo, hindi nagsasalita si Presidente dati. Sino nagsasalita? Si Lisa. Sabi ko na eh. So, ibig sabihin, siya lang yung umano ng mga katanungan nyo. Karamihan ng desisyon si Lisa Lisa. lang. Siya nasusunod. Ito naman mga itong mga lumalabas na meron Cabral Files eh. Lumalabas doon na yung mga membro ng gabinete niya, may meron din mga proyekto. Yun nga eh, may allocable din. Nakalagay doon sa isang dokumento, May ES, may Office SAP. of the President, allocables 8 billion. Si Dameo at saka si Bersamin. ES at saka Special SAP. Assistant to the President. SAP. SAP. So, maliwanag, meron din sila para tumahimik sila.
Pero sabi naman. Pera lahat eh. Oh, hindi naman daw siya. Yung ano daw, yung ES daw, Gob, si Enday Sara daw yun eh. Yung ES eh. Hindi. Bagay, ES lang nandun. Oo. For ES. Office of the President eh. Hindi naman Okay, office. OP. Hindi naman daw naka-specify Office of the President. So, OP. ganun katanga tingin nila sa mga Pilipino. Gob, no? Oo, pero alam natin lahat yan. Ginagawa na lang tayo parang tanga ang Pilipino. Hindi naman Hindi ka tanga ang na-frustrate Pilipino. Ha? Hindi ka na-frustrate na sasakripisyo ka ng sobra-sobra for how many years or at least months already na parang wala, hindi nag-materialize yung mga nais Hindi naman ninyo. ako nawawala ng pag-asa. Yung nga ako, naniniwala ako sa miracle. Naniniwala ako sa Panginoon Diyos, maawa sa atin. Naniniwala ko sa miracle, naniniwala ko sa destiny. Parang nakadestiny siya na lampasan ng tatay niya eh. Manong, may tanong ako, personal lang. Huwag ka manatakot sa sarili, para sa sarili mo, sa pamilya mo, baka may mangyaring masama sa inyo. Kaya, Kasi ginagawa kaya mo- naniniwala ko sa destiny. Kung destiny akong patayin nila, di okay lang. Di man maano ang destiny. Pero Manong, Kaya naniniwala. they cannot stop me. Lahat ng mga army trolls niya. Mayroong video na I hired thousands of army trolls, sabi niya eh. Meron video nga nun. Meron. Nung kampanya pa lang yan. Nung Oo. nagpapasalamat siya eh. Oo. Meron daw, meron. And pera ng gobyerno, naniniwala ka na pera ng gobyerno ang ginagamit nila sa pagbabayad sa mga yan. Yun. Oo. Ano yun? Oo, galing lahat sa gobyerno.